Mabigat ang paligid dahil sa alinsangan, tirik ang araw sa bubong ng aming maliit na bahay. Ako ay 18, hindi mapakali, at walang kasiguraduhan sa aking kinabukasan. Mahirap ang buhay namin, hirap ang pamilya ko na maitaguyod ang aming pangangailangan. Ang pag-asa ay parang isang malayong pangarap. Hanggang sa isang maalinsangang hapon, nagbago ang lahat. Isang flyer na nakasiksik sa ilalim ng aming pinto ang sumasayaw sa ihip ng hangin. Ito ay isang imbitasyon sa isang libreng programa ng pag-aaral ng Biblia sa Philhanguk Theological College. May gumalaw sa kalooban ko. Ito na kaya ang sagot sa aking mga panalangin, ang landas na dapat kong tahakin. Alam ko sa puso ko na hindi ito basta-bastang flyer. Ito ay isang palatandaan mula sa Diyos. Taglay ang bagong paninindigan, nagpasya akong magtiwala sa Kanya at tahakin ang hindi inaasahang paglalakbay na ito. Nang unang araw na ako ay tumuntong sa bakuran ng Philhanguk Theological College, napuno ako ng kaba at pananabik. Ang campus, bagamat maliit, ay mayroong katahimikan at kapayapaan. Ang mga puno ng palma ay marahang umiindayog sa simoy ng hangin na parang tinatanggap ako sa bagong kabanatang ito ng aking buhay. Pag-aaralan ko ang salita ng Diyos, matututo mula sa matatalinong guro at lalago sa aking pananampalataya kasama ang iba pa na naghahanap ng kanyang patnubay. Parang isang panaginip, isang imposibleng pagkakataon na ibinigay sa akin ng biyaya ng Diyos. Lingid sa aking kaalaman, ito pa lamang ang simula ng isang hindi kapani-paniwalang pakikipagsapalaran. 5. Kami ay 5 kaluluwa, pinagtagpo ng tadhana at pananampalataya upang simulan ang paglalakbay na ito ng espiritual na pagtuklas. Bawat isa sa amin ay may kanya-kanyang pasanin, sariling pag-asa at pangarap. Nandyan si Joseph, ang anak ng panadero na may pusong ginto. At si Anna, ang kanyang mga mata ay kumikislap ng tahimik na katalinuhan. Si David, ang panganay, ay may taglay na tahimik na lakas na nagbigay inspirasyon sa aming lahat. At naroon din si Esther, ang kanyang tawa ay kasing liwanag ng mga bulaklak ng gumamela na namumukadkad sa labas ng bintana ng aming silid-aralan. Kami ay isang grupo na hindi inaasahang magsasama-sama, ngunit kami ay pinagkaisa ng aming ibinahaging pananampalataya at ang aming pagkauhaw sa kaalaman. Ang unang taon ay mabilis na lumipas sa gitna ng mga lektura, talakayan at pagsasamahan. Gumugol kami ng mga oras sa pag-aral ng mga sinaunang kasulatan, bawat talata ay naghahayag ng mga bagong kahulugan. Ang aming mga propesor, nang may pagtitiis at karunungan, ay ginabayan kami sa mga komplikasyon ng teolohiya, kasaysayan, at interpretasyon sa Biblia. Nalaman namin ang tungkol sa buhay ng mga propeta, ang mga turo ni Jesus, at ang kapangyarihan ng banal na espiritu. Ngunit ang pinakamahalaga, natutunan namin ang tungkol sa aming sarili, ang aming mga kalakasan at kahinaan, at ang walang hanggan na pag-ibig ng aming tagapagligtas. Ang buhay, gaya ng madalas mangyari, ay naghagis sa amin ng mga pagsubok. Isa-isa, ang aming maliit na grupo ay nagsimulang mabawasan. Nalugi ang negosyo ng pamilya ni Joseph na napilitan siyang iwanan ang kanyang pag-aaral at suportahan ang kanyang mga mahal sa buhay. Nakatanggap si Anna ng balita na may sakit ang kanyang ina at umuwi siya upang alagaan ito. Si David, sa kabila ng kanyang matibay na pananampalataya, ay nahirapan sa mga akademikong pangangailangan ng aming programa at gumawa ng mahirap na desisyon na ituloy ang ibang landas. Sa bawat pag-alis, parang dinudurog ang puso ko. Gayunpaman, alam kong may plano ang Diyos para sa bawat isa sa amin at nakahanap ako ng kapanatagan sa pagkaalam na ang aming mga landas ay nagtagpo sa isang dahilan. Sa kabila ng lahat, nanatili kami ni Esther. Kami ay nagtulungan para sa suporta. Ang aming pagkakaibigan ay lumalim sa pamamagitan ng sama-samang pagtawa at pag-iyak. Ipinagdiwang namin ang tagumpay ng bawat isa, gaano man kaliit, at nag-alok ng ginhawa sa mga sandali ng pagdududa. Si Esther, taglay ang kanyang hindi natitinag na optimismo, ay tinulungan akong makita ang kabutihan sa bawat sitwasyon. Ang kanyang pananampalaya, tulad ng isang matibay na angkla, ay nagpanatili sa akin na kaugat ng mga unos ng buhay ay nagbanta na tangayin ako. Dumating ang huling taon, at kasama nito, isang malalim na pakiramdam ng kalungkutan. Si Esther, na naharap sa isang pagkakataon na maglingkod sa kanyang sariling bayan, ay gumawa ng mapait na desisyon na umalis. Masaya ako para sa kanya, totoo, ngunit hindi ko maiwasang makaramdam ng kaunting lungkot. Ako na lang ang natitira, ang nag-iisang manlalakbay sa landas na dating puno ng kasama.
May mga pagkakataon na ang bigat ng aking pag-iisa ay nagbabantang durugin ako. Gumapang ang mga pagdududa, bumubulong ng masasamang mungkahi sa aking tainga. Paano kung hindi ka sapat? Bulong nila. Paano kung ang lahat ng ito ay wala lang? Ngunit mahigpit akong kumapit sa aking pananampalataya. Ipinaalala ko sa aking sarili ang dahilan kung bakit ko sinimulan ang paglalakbay na ito. Kumapit ako sa mga salita ng banal na kasulatan, nakahanap ng ginhawa at lakas sa kanilang walang hanggang karunungan. Nanalangin ako para sa patnubay, para sa lakas ng loob na magtiyaga, para sa karunungan na malaman ang kalooban ng Diyos para sa aking buhay. At unti-unti, sigurado, nagsimula akong makahanap ng kapayapaan sa katahimikan. Natuto akong pahalagahan ang kagandahan ng pag-iisa, ang pagkakataong ibinibigay nito para sa pagninilay-nilay at pagsisiyasat ng sarili. Natuklasan ko ang isang balon ng lakas sa loob ko, isang lakas na nagmula sa pagkaalam na hindi ako kailanman nag-iisa. Ang Diyos ay kasama ko sa bawat hakbang ng aking paglalakbay. Sumikat ang araw ng pagtatapos, maliwanag at maaliwalas ang katuparan ng mga taon ng pagsisikap, sakripisyo at hindi natitinag na pananampalataya. Habang nakatayo ako sa entablado, isang nag-iisang figura sa gitna ng maraming tao, hindi ko maiwasang balikan ang paglalakbay na nagdala sa akin sa sandaling ito. Ang mga hamon na aking hinarap, ang mga aral na aking natutunan, ang mga pagkakaibigang aking nabuo, lahat ng ito ay nagdala sa akin sa puntong ito. At pagkatapos, nangyari ito. Ang pangalan ko ay inanunsyo, hindi lamang bilang isang nagtapos, ngunit bilang tatanggap ng pinakamataas na karangalan na iginagawad sa isang mag-aaral ng Philhanguk Theological College. Isang medalya ang isinuot sa aking league. Ang bigat nito ay balewala kumpara sa bigat ng pasasalamat na pumuno sa aking puso. Sa sandaling iyon, habang pumapalakpak ang mga tao, alam kong wala sa mga ito ang tungkol sa akin. Ito ay tungkol sa biyaya ng Diyos, ang kanyang walang maliw na pag-ibig, at ang kanyang perpektong plano. Ito ay isang testamento sa kapangyarihan ng pananampalataya, ang transformative power ng pagsuko sa kanyang kalooban. Habang nakatayo ako doon, naliligo sa mainit na liwanag ng tagumpay, nagalay ako ng isang tahimik na panalangin ng pasasalamat. Hindi sa akin, Panginoon, kundi sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian.